Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon. Rapido, hataw, balita. Ang ipin kong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Romel Verdes, para sa DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Atsada Probinsya. Rapido, hataw, balita. Isang motorsiklo sumalpok sa isang truck. 2 patay sa Negros Oriental. Ating alamin sa report ni Rex Cantong. Rex!
Patay ang 25 anyos na lalaki at ang angkas nito sa motorsiklo matapos aksidenteng nakabangga sa isang dump truck sa National Highway ng Barangay Hilocon, bayan ng San Jose Negros Oriental. Ayon kay Police Major Renet Humwad, hepe ng San Jose PNP Station, umubertek ang mga biktima na sakay sa motorsiklo sa minamaniho ng isang biktima na si John Lawrence Ramirez, 25 anyos at angkas nito na hindi na pinangalanan ng kapulisan nang masagapa ang paparating na dump truck na minamaniho naman ng isang 26 anyos na lalaki. Habang voluntaryong sumuko naman ang driver ng truck sa San Jose Municipal Police Station. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magsasaka patay sa pananaga sa Vigo City, Davao del Sur. June Soter ng Action Radio Davao. June. Agad na aresto ng mga otoridad ang isang 47 anyos na lalaki matapos pagtatagain hanggang sa mapatay ang kapwa niyang harvester sa Barangay Kapatagan, Vigo City, Davao del Sur madaling araw ng Agosto 12. Nakilala ng kapulisan ng biktima na si Alexis Bacaucao, 41 anyos, may asawa at residente ng Sitio Shop, Barangay Kapatagan. Samantala, nakilala naman ang suspect sa alias na Noel na isa ring harvester at residente ng parihong barangay. Batay sa paunang investigasyon, naglalakad ang biktima patungo sa Dizon Farm upang pumasok sa trabaho nang bigla siyang lapitan at pagtatagain ng suspect gamit ang isang itak. Nagtamo ang biktima ng malalim na sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matagumpay namang naresto ng mga operatiba ang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Vigo City Police Station habang inihanda ang kaukulang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ito si June Suter, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, ako naman isang lola, ha? Abay nabundol daw po ng tren patay sa may Pagbilao, Quezon. Ating alamin sa report ni Benjan Jokia. Benji? Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng isang 67 anyos na lula matapos salpukin ng tren ang kanyang sinasakyan truly sa kahabaan ng Riles sa Barangay Pinagbayanan, Pagbilao, Quezon. Sa report ng pulisya, sakay ang biktima sa nasabing trolley kasama ang 70 years old na operator ng trolley nang hindi nakaiwas habang paparating ang nasabing tren na patungong Bicol. Naganap ang nasabing aksidente pagsapit sa kurbadang bahagi ng Riles na makapal naman ang mga halaman kaya hindi nakaandam ang operator ng trolley. Pumailalim ang biktima sa train at nagkalasog-lasog ang katawan, subalit na isugod pa ng mga tauhan ng MDRO ng Pagbilao, Quezon patungong Quezon Medical Center. Subalit din on arrival ang biktima, agad naman na magbibigay ng financial at humanitarian assistance ang PNR sa pamilya ng biktima. Ito si Benjan Chuka, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-live-in partner huli sa drug bypass sa Batad, Iloilo. 1.46 million pesos na laga ng shabu ang nasamsam. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Arestadong isang high-value individual at isang street-level individual na mag-live-in partner sa buy-bust operation sa Barangay Batad Viejo sa bayan ng Batad. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 215 grams ng hinihilalang shabu na may standard drug price na 1,462,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, halos isang buwan isinailalim sa intelligence monitoring ang mga suspect na sina alias Iris at alias Pani, kaugnay ng kanilang illegal na aktibidad at pag-operate ng illegal drug trade sa 4th at 5th District ng Iloilo Province. Batay sa nakalap na impormasyon, nagtungo umano ang mga suspect sa Batad upang maghatid at magbenta ng hinihinalang shabu dahilan upang agad na ikasa ng mga otoridad ang buy-bust operation. Na-recover sa operasyon ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu, buy-bust money at iba pang non-drug related items. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Make. Samantala, dalawa naman na aresto sa buy-bust operation sa Dagupan City. Higit sa 200,000 pisong halaga ng illegal drugs nasamsam. Report mula kay Freddy Fardo. Freddy.
Dalawang street-level individual drug personality sa Dagupan City timbog sa bypass operation ng PNP. Ang mga suspek ay isang 40 at 27 anyos kapwa binata at residente ng mga barangay Bunuan, Bukidgas sa syudad. Ang nasa kotes ay kinasang operasyon 1:30 ng madaling araw sa barangay Bunuan, Binilok sa lungsod. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, naglatag ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Police Station 6 kasama ang City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit at PDGS-UUN at isa ang nagkunyaring buyer na kabili sa mga suspek ng 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 31 gramo at may street drug price na 210,800 pesos. Kaya agad silang inaresto. Nakumpiska sa mga akusado ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspek na kasalukuyang nasa custodial facility ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, isang vegetable packer arestado naman dahil sa bypass operation sa Trinidad, Benguet. Romy Gonzalez sa detalye. Romy. Natiklong isang vegetable packer matapos magbenta ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation kagabi sa IZ Zone, Betagla, Trinidad, Benguet. Ayon sa report ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Benguet Provincial Police Office, natimbog nila ang 35 anyos na vegetable packer na residente sa Lipanto, Mangkayan, Benguet at kabilang sa talaan ng street-level individual drug personality. Nakumpiska sa kanya ang isang piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 1 gramo at standard drug price na 7,140 pesos. Nasamsam din ang pera at budol money at cellphone na ginamit sa transaksyon. Ang suspek ay nasa custody ng La Trinidad Municipal Police Station at inihanda ang mga dokumento para sa kasong isasampa na paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspek. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, maraming salamat lang kay Romy. Samantala yung pong mga magsasaka na nawalan ng kanilang lupain dahil sa land conversion at may mga problema pang kinakaharap. Ito raw ay tinulungan na raw po ng Naga City LGU. Aba, mabuti naman. Sa pamagitan ni Mayora Lenny. Aba, okay naman Buti pa si at Mayora. Least, matutugunan na yung matagal ng karaingan ng mga magsasaka dyan sa anong barangay yan? Sa may sa lugar ba to? Sa may di ba sa Camarines Sur to, ating alamin, Sige, ating alamin sa report ni Balatas. Balatas. Naga City. Naga City, Ating alamin sa report ni RH18 Roel Saldico. Roel. Mabilis na solusyon ang binahagi ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa sinagawang pagpupulong kabilang ilang opisyalis ng Goodwill Homeowners Association upang talakayin at bigyan ng prioridad ang matagal lang usapin sa lupa na manoy land conversion sa termino ng dating administrasyon ng lungsod ng Naga na iniwan ng dating alkalde sa Sitio Iwid sa Barangay Balatas sa Naga City. Nagbakal talaga. Sa kuya, bilang parte kang city government, solusyon ang hanap. Nire-recognize ta at kung hahapoton ako, agree ba ako na iyo to si Pigbakal kang city? Di ako agree. Kasi para sa kuya, dapat ang city di nagpapahali Dahil dito, nagpaabot naman ng taos-pusong pasalamat ang presidente ng Goodwill Homeowners Association sa pinakitang pagpapalaga sa mga ordinaryong magsasaka at residente ng lungsod. Papaabot ko po ang pasasalamat sa iya. Kami po ngunya minahiling ng solusyon sa muyang problema sa daga sa Sitio Iwid. Dahil naginibo sa muya kang inot na administrasyon. Ngunyang po sa pag-urulay-ulay may mahahama na kaming solusyon, ikakarahay kang gabos. Kaya dakula pong pasasalamat ko po kay Madam Lenny. Dinangog niya ang samuyang problema. Isyo kang Sitio Iwid. Kadakula pong pasasalamat. Nagkaigwa po kami ng pagkakataon ng personal mag-urulay. Naday na ginibo kan dating administrasyon. Matatandaan, bago ang naging pagpupulong sa pagitan ng Goodwill Homeowners Association at ni Mayor Robredo, nagsagawa muna ng press conference ang grupo upang ilahad sa publiko ang kanilang mga hinaing at panawagan. Buwis buhay po
ang dinanas ko sa lupa na to sa pakikipaglaban. Naging laman po ako ng kalsada nang dahil lang sa lupang ito. Na, yan ang gusto kong malaman sa inyo na hindi nyo alam. Buwis-buhay kong ipinaglalaban ng iwit. Ibig sabihin, ang intention Kang City, during that time delegasyon, isusukat ang daga para itauna sa mga residente hindi. Kaya lang, nag-abot ang time na inagadan pa nga ni Sindang Kwarta, kaya naugmasindakan to sa halagang 1,000 masusukat na maitataon na sa indang daga. Dahil sa haloy na panahon. Ang problema, nag-abot ang time na inipalan, sinukat para gibuhan ng bagong titulo. Sa huli, nagpaalala naman si Department of Agrarian Reform Regional Director Rodrigo Rialubit sa mga LGU at ipapag-ahensya tungkol sa mga legal na proseso na dapat sundin lalo na sa usaping pagbibili ng lupa. Kung sa ngayong panahon, yung agricultural land ay ni-reclassify ng LGU to other uses. Halimbawa, gusto nilang gawing housing, residential, commercial, or kung ano man na gamit. Naipasa na yung ordinansa ng LGU sa munisipyo, for example, they have to apply for land conversion sa DAR. Bukod sa proseso ng land conversion, binigyan din ng DAR ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga benepisyaryo at iba pang stakeholder na maaring mapigtuan ng pagbabago sa paggamit ng lupa. Kasama po doon sa pag-protect sa rights ng mga beneficiaries, magkakaroon ng consultation, mediation. In fact, sa land conversion application, lalo kung yung lupa ay medyo talagang agricultural, pati po yung mga, hindi lang yung magsasaka, kung merong mga interest groups din doon, kasama yun sa mga uupo para mag-usap. Sa ngayon, umaasa ang Goodwill Homeowners Association na ang pagbubukas ng dialogo sa ilalim ng bagong administrasyon ay magiging daan upang tuluyan ng maresolba ang matagal na problema sa Balata sa Naga City. Sa panig naman ni Congressman Nelson Ligacion na dating mayor ng Naga City, wala pa namang ipinapalabas na pahayag at sinubukan naman itong kuhanan ng pahayag, subalit hindi pa ito sumasagot o kulaman sa nasabing issue. Mula dito sa Bicol, ito si RH1A Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa madalit salita, Lakay Ray, yung iniwan na problema ni Mayor Nelson Legacion at ngayon ay congressman na ng 3rd District ng Camarines Sur, ang lumutas ay yung kasalukuyang si Mayora Lenny. Mayora Lenny Robredo. Kumbaga, ano ba yan? Siya ang parang yung iniwang problema siya ang iba ang bumalikat. Ay sus, dapat siguro may panawagan nga, dapat imbestigahan si Ligacion. Dapat Mayora Lenny, wag daw niyong palampasin itong problemang ito, baka may nangyari ng anomalya, no? Ay, nakakalungkot naman, sapagkat naiipit dito yung mga kababayan nating magsasaka. Correct. Umalis, naging congressman. Bahala ka na. Bahala ka na sa problema. Legacion, ay iniwan silang nakatunganga, nakatenga. Dahil nga nagkaroon ng problema yung tinutuluyan nilang lupa. Sana naman marinig din ang panig ni dating Mayor Ligacion. Ngayon ay congressman ng 3rd District. Bukas naman nating impilan para sa kanya. No? Ayan. And of course, kay Manoy Ruel, sinubukan na pala intervene pero wala. Hindi pa raw nagpapaunlak. Unfair naman kung hindi maririnig yung kanyang panig. Correct. Diba? At habang siya ay nananatiling tikom ang bibig sa problema na ito, hindi mo masisisi yung iba nating mga kababayan dyan, yung apektado, na mag-isip, maghinala na baka may nangyaring hocus-pocus or milagro. Ayan. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayong pong Taiga this Thursday. Salamat sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team, sina Miss Elaine, sa buong persa ng DZRH. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:01. Wow, ang